Hello mga kayanggam! Welcome back to our channel once again. I'm your narrator and voice actress for this channel, Miss Jem. And my co-voice actor here... Randall! Yes. And as promised, tayo po ay laging may kayanggaw of the day. At ang ating napili ay si... Ang ating napili ay si... Ayan na. Sandali, naglo-load. Si Mary Singabo. Ano tama ba? Sabi niya rito, Miss Jem, silent listener po siya. Ayun. Silent daw. Ayun, sabi niya, dagdag niya rito, silent listener po ako ninyo, kasama si Miss Clar. Ang galing-galing niyo po, kahit andito ako sa trabaho ay nakikinig po ako at kami ng mga kasamahan ko. Shoutout po kami dito sa aking Fahad Medical City Hospital, Riyadh, Saudi Arabia. Layo Very inspiring lagi ang mga kwento ninyo. God bless po. Sana ay patuloy kayong magpasaya ng mga tao. Heart. Daming heart nito Talagang ang kabutihan ay hindi matatalo ng kasamaan. More power po sa inyong programa. Kahit dito po ay kahit dito po sa accommodation namin, bidang-bida po kayo. Ang mga kwento nyo po dito sa channel nyo. Ayan, maraming salamat po kay Miss Mary. Diba? Oo, na all the way from Riyadh pa siya. Napakalayo naman. Diba? Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta all around the world, diba? Yes. Yep. Ang layo ng ating nararating. At ayun na nga, siya ang ating kayanggaw of the day. At ang ating namang istorya ngayong araw ay tungkol kay Nathaniel at Sheena. Yun. Kaya naman mga kayanggaw, kumapit na kayo at humandang kilikin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Let's hit it! Hindi natin kontrolado ang buhay. Minsan, nasa taas tayo. Kung minsan naman ay nasa baba. Kaya naman, ang sabi nila, piliin natin palagi ang maging mabuting tao. Tumulong kung kinakailangan sa sitwasyon. Pero paano kung ito ang magdadala ng kapahamakan sa buhay natin? Totoo nga bang may magandang kapalit ang simpleng malasakit? O habang buhay na pagdurusa ang sasapitin? Magandang araw po sa inyong lahat at lalo na po sa inyo, Miss Jem. Sa totoo lang po, bigla akong ginanahan magbalik tanaw sa aking karanasan bago ikasal. Kaya naman po naisipan kong isulat ito. Sana po ay inyong magustuhan. Ako nga po pala si Nathaniel at ito ang aking kwento. Hoy Nathaniel, Mang Fred, ibinibenta niyo na po ba yung uling na magagawa natin dito? Oo naman, kung mayroong bibili. Kailangan kasi mapakinabangan ng malaking puno na mapuputol natin. Si Paulo na daw po tayo ang maglalako ng uling. Ay, pwede naman po, lalo na kung may komisyon ako sa bawat mabebenta ko. Mukha ka talagang pera. Pwede namang ilako kung susobra, pero kung hindi naman, ayos lang kung dyan lang yan sa kapitbahay natin mabenta. Bakit po hindi natin dagdagan? Di sa halip na magsasaka, mag-uuling na lang tuloy tayo. Malapit na kasi ang tag-ulan, kaya kailangan putulin ang mga punong ito. Magiging delikado kasi malalaking sanga kapag bumagyo. Hindi din magandang itambak kapag umuulan, kaya kailangan ulingin para mapakinabangan. Narinig mo yun. Panggamit lang kasi, magtatagulan na, mahirap na magpatuyo ng kahoy. Halika na, nang matapos na natin yung pag-alis ng dahon nito. Mamayang hapon natin sunugin. Oo, Nat. Tingnan mo, may babae dun. May babae palang nakatira dyan sa pinagbabawal na lupa. Ang alam ko, isang pamilya sila dyan Marami silang alagang kambing at yung babaeng yan, yun yung tagapastol ng kambing nila sa bukid na yan. Oh, talaga? Ang sipag naman niya. Hindi ba gawain panlalaki yung pagpapastol? Uy, hindi Lahat ng tao pwedeng magpastol ng kambing kung gusto nila. Huwag mo ang sabihin niya na para sa lalaki lang. Yang ang babaeng yan araw-araw kung nakikitang nagpapastol ng kambing kahit katarika ng araw. Oh, talaga? Napakasipag naman niya. Alam mo, mga ganyan yung gusto kong mapangasawa O akala ko ba unahin mo yung pera? Ngayon naman mapapangasawa yung gusto mo. Ano ka ba naman? Kung gusto mong makatipid, humanap ka ng mapapangasawang madiskarte. Yung kahit nasa bahay, hindi maluho. Nauubos ang oras sa pag-aalaga sa bahay, hayop at mga anak. Ay naku, edi ligawan mo na kung gusto mo. Yun, lakad. Pumunta ka dun para mapansin ka. Ano bang pinagtatalunan yan yung dalawa dyan?
Tay, bigla-bigla ka namang sumusulpot sa likod namin eh. Eh ano, titignan nyo lang ba ang dalagang nagpapastol? Tigilan nyo na ang mga kakatitig dyan sa kanya. Saka wag nyo siyang pinag-uusapan. Oh? Bakit naman po? Saka hindi naman eksakto siya yung pinag-uusapan po namin eh. Eh kahit na ba, umarap na nga lang kayo ditong dalawa. Ito namang si Manfred oh. Para namang masamang tumingin. Masama na po pala tumingin ngayon sa babae. Hindi masamang tumingin sa babae. Ang masama ay tignan yung babaeng yan. Bakit naman po? Dami mo namang tanong, sumunod ka na lang. Kita mo, sa susunod, hindi ka bibigyan ni tatay ng trabaho dito sa bukid. Alam mo talaga kung paano ako mapapatahimik ano. Mukha ba tumatahimik ka? Ay nako, kayong dalawa talaga para kayong mga bata sa tuwing magsasama. Asara ng asara na wala katapusan. Hindi ba kayo nagtatanda? Pasensya na po. Magtatanda na po, Mang Fred. Gusto ko na nga pong mag-asawa eh. Biro lang po yun. Ito na nga po magpuputol na po kami at mag-aalis ng dahon. Natawa na lang ako habang masamang tinitingnan ni tatay si Paulo. Nagpatuloy lamang siya sa pagtatabas at tumalikod na ito. Mayroon kaming maliit na lupa. Nagsasaka kami at sapat ang kinikita para sa amin. Kaya minsan, kumukuha si tatay ng tao para meron kaming katulong at inuupahan niya na lamang ito. Kaya naman madalas din namin kasama si Paulo kasi siya lagi ang nagpipresenta. Sa mga sumunod na araw, palagi na akong pinagsasabihan ni tatay na huwag pansinin ang dalaga. Kung makita man ito, huwag daw ngitian at lagpasan na lamang. Lagi ko daw sitahin si Paulo kung gagawin niya yon. Hindi na namin siya muling nakita, ngunit isang araw, habang naghahanap kami ng kabute sa sagingan, nakita namin siyang nakaupo doon. Naku naman te, natakot kami sa iyo eh. Ano ginagawa mo dito? Bakit nandito ka sa sagingan ni Mang Fred? Nagpapalamig lang. Sobrang init kasi dito sa napuntahan ko eh. Ayos lang po ba kayo? Alam niyo naman pong sagingan to ni Mang Fred at Nathaniel, di ba? Oo. Galing kasi ako dun sa may batis. Kaya napadaan na lang ako dito. Tapos naabutan ng pagod. Pasensya na ha. Bakit bawal bang tumambay dito kahit sandali lang? Ay naku, hindi naman. Hindi Hindi niyo naman ibig ko pala. sabihin. Naghahanap kasi kami ng kabuting mauulam. Kanina pa sanang umaga pero ang dami namang ginagawa. Naghahanap din kami ng matitibag na saging kaya naparito kami. Baka kasi mamaya magulat ka namin tapos magalit ka sa amin. Nililinaw lang namin sa'yo. Ganun ba? Pasensya na rin ha. Teka sandali, ayos ka lang ba? Medyo namumutla ka na oh. Kung gusto mong magpahinga ka muna, di sige. Pero umupo ka muna dito sa putol na puno para maayos ka makapagpahinga. Hindi yung nakayuko ka lang dito. Sa ganitong posisyon kasi ako sanay eh. Kaya naman pala. Ako nga pala si Paolo. Ikaw, ano pangalan mo? Sheena. Napakagandang pangalan naman yan. Kasing ganda mo. Naku, parang hindi naman. Ako naman si Nathaniel. Sila yung may-ari ng sakahan pala dito. Oo, alam ko. Madalas ko kasi siyang nakikita kasama yung tatay niya eh. Ikaw naman, minsan ko lang makita. Siguro dahil minsan ka lang nandito, di ba? Pasok trip naman to. Bakit ikaw ba? Palagi mo ba siya nakikita? Oo, palagi siya nagpapastol ng mga kambing, di ba? Araw-araw kitang nakikita na pinapastol yung kambing ninyo. Di ikaw nang nakakakita sa kanya palagi. Ang daldal niyo pala, no? Siya, sige. Mauna na ako. Teka. Uy. Anong nangyari sa'yo? Teka, ayos ka lang ba? Ay naku, naman talaga Sa susunod, huwag kang basa-basa tatayo. Umawa ka muna sa mga bagay na pwede mong hawakan. Tulad ngayon Ako na nga yung mas malapit sa'yo kaya dapat sa akin ka umawak eh. Ayos ka lang ba? Munti ka nang matumba. Kailangan mo ba ng tulong? Gusto mo, hatid ka namin. Ay, hindi. Sige. Hindi. Ang ibig ko sabihin, ayoko. Hindi niyo naman ako pwedeng ihatid kasi sa amin eh. Hindi kayo pwedeng pumunta doon. Oo nga, kumalma ka. Ikaw lang naman ang inaalala namin. Kung di ka komportable, ayos lang naman yun. Sige, sabihan mo lang kami kapag kailangan mo ng tulong, ha? Oh, sige. Pwede niyo ba akong tulungan? Ang bilis naman. Ano yun? Anong tulong yung kailangan mo? Sige, sabihin mo lang. Gagawin namin yung makakaya namin. Ay nako, nandito ka lang pala, babae ka. Ano bang ginagawa mo rito, ha?
Abay, kanina pa kita tinatawag ah. Opo. Eto na po, pauwi na po ako. Ano? Lumalandi ka na? Aba, hindi ba sinabi ko sa inyo, ha? Na bawal kang lumandi. Dalawa pa lalaki yung tinatanan mo dito sa sagingan. Ha? Hindi po ah. Napadalan po ako dito tapos muntik po kasi ako matumba. Muntik matumba? Talaga namang sakto pa talagang dadaan sila. Talaga naman. Halika na po, Lola. Umuwi na po tayo. Ay nako, alam mo ang kapalit ng mga ginagawa mo, ha? Opo. Grabe naman yun. May ganyan pala. Kaya niyang ipahiya yung tao, nakamag-anak niya. Halika na, huwag mo na silang tignan. Huwag mo na ring pakialaman yung problema nila. Problema na nilang maglola yun, no? Ano maglola? Alam ko magnanay yun sila eh. Narinig mo naman di ba yung tawag kay Sheena? Hindi natin alam. Baka pareho, hindi ko alam eh. Huwag na natin pagtalunan pa. Hayaan na natin sila. Halika na. Teka nga sandali. Hindi ka man lang ba nakakaramdam ng awa dun sa dalagang yun? Makakaramdaman ako ng awa. May mangyayari ba? Wala naman, di ba? Kaya hayaan na lang natin. Hindi man natin alam kung ano yung pinagdadaanan nilang pamilya eh. Kung mangingialam tayo, baka sa halip na makatulong, mapasama pa. Alam mo ikaw, may tama yung sinasabi mo pero wala ka bang puso? Ang mahalaga, alam mong tama ako. Alam mo kung may tama ang utak mo, aminin mo na lang. Aminin mo, ang pangit tong nanay niya no. Ang ganda naman ni Sheena. Sigurado sa tatay yung nagmana. Grabe naman to, mapanghusga ka masyado. Ano mapanghusga? Ay mukha naman talaga siya mangkukulam. Uy, bunga nga mo, mamaya marinig ka niyan eh. Sorry, napalakas pa yung pagkakasabi ko. Hoy, kayong dalawa. Puro na naman kayo chismisan. Hindi pa kayo nauubusan ng kwento sa isa't isa. Tay, nandiyan po pala kayo. Ano pong ginagawa niyo rito? Naghahanap ng pandagdag sa ulam natin ngayong tanghalian. Nakalimutan kong sabihin sa inyo na tubingin ng puso ng saging. Wala rin po kami nakitang kabuti. Wala talaga kayong makikita kung hindi kayo maghahanap. Sa lupa tumutubo yon, hindi dyan sa mga bibig ninyo. Si Paulo po kasi, puro kuda. Ay nako, nagsisisihan pa kayong dalawa. Pareho lang naman kayo may kasalanan. Ay nako, wala na akong tiwala sa inyong dalawa at umuwi na nga kayo. Sige na. May nakita naman po kong ilan. Habang dumadakdak tong si Paulo, naghahanap naman po ako. Oh, may nakuha ka pala. Hindi mo sinabi sa akin. Kaya ko naman tong damputin, kaya bakit ko pa sasabihin sa'yo? Saka, nakatuon yung atensyon mo dun sa mag-ina eh. Sino ba gina? Yung tinutukoy ninyo. Opo, yung babae ng papastol ng kambing. Nakita po namin galing dito sa may batis eh. Mukha nga pong matutumba kaya tinulungan namin. Yun nga lang po, nakita kami ng nanay niya. Nakita kayo ni Esther? Esther pala yung pangalan nun. Mukhang lola naman po siya ni Sheena eh. Nakausap ninyo yung babae. Opo. Kasi nga po tinulungan namin tapos tinanong po namin yung pangalan. Uy, ikaw lang nagtanong, hindi naman ako eh. Oo na, sige na. Ako lang po yung nagtanong pero pareho po naming nalaman. Yan, tama, ganyan nga. Halika na nga kayong dalawa. Lumapit na kayo dito dahil kapag ako lumapit sa inyo, tatama ako talaga kayo. Teka, Ma'am Fred. Huwag naman, masakit yan. Tay, maalis yung patilya namin yan eh. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na huwag niyong papansinin yung mag-ina na yun o maglola man yun? Ano ba hindi ko alam? Bakit kinausap niyo pa? Opo, pasensya na po, hindi na po mauulit. Bakit naman po kasi bawal namin siya kausapin? Kailangan niya po kasi ng tulong kanina. Muntik na nga siya matumba eh. Hindi ba sabang tumulong? Pero pwedeng ikasama niyo yan. Bilisan niyo na dyan, umuwi na kayo at mamaya kung ano pang mga marinig ninyo dyan ay nako, tara na. Kamot ulo na lamang kami ni Paulo dahil sa paghila ng patilya namin. Agad din kaming sumunod kay Tatay Fred. May mga nadadaanan kaming puso ng saging at sinusungkit ngayon. Kami naman ni Paulo ang magdadala sa bahay namin. Hindi na namin inusisa pa kung bakit bawal namin silang kausapin. Hindi ko din alam kung anong ibig sabihin na pwede kaming mapahamak sa pagtulong. Sumunod na lang ako para hindi na mapagalitan. Isang araw, pinagtabas ako ni tatay ng bakod namin. Lumalago na kasi ang mga damong umaakyat doon. Wala si Paulo, kaya mag-isa lang ako nang makita ko si Sheena na nagpapastol ulit ng isang puting kambing. Ibang kambing iyon kaysa sa pinastol niya ng mga nakaraan.
Pwede bang makahingi ng mga damong natabas mo? Ha? Ito? Oo naman, sige. Sisilaban ko lang sana to, kaya kung mapapakinabangan mo, di siya, sige. Naku, salamat Kahit konti lang naman. Kailangan kasing mabusog to eh. Mukhang malawak naman yung lupa ninyo kaya sigurado mabubusog yan. Kanina mo pang umaga yan pinapastol siguro, ano? Tama ka. Pero hindi kasi agad nabubusog yan eh. Nauubos na kasi yung ibang damo kaya ayun, kinukulang din. Lah, ganun ba karami yung kambing ninyo para maubos yung isang lupain ng damo? Ay nako, kung alam mo lang, buong bukid na to merong bahay ng kambing. Isa lang sa kanila yung pinapastol ko araw-araw eh. Yun lang kasi yung kailangan. Ha? Paano naman yung iba? Ha? Syempre pinapakain din sila kapag kailangan na. Ang gulo naman. Oh, teka. May sugat ka? Ano yan? Ha? Wala to, wag mo intindihin to. Nagasgas lang nung tumakbo yung mga kambing. Matanong ko lang ha. Pasensya ka na. Pero sinaktan ka ba kahapon dahil nakita niyang kasama mo kami? Ha? Hindi naman. Ganun lang talaga si Lola Esther. Mabilis lang talaga magalit yun kapag hindi sinusunod yung gusto niya. Sa totoo lang, parang hindi naman eh. Parang galit talaga siya dahil nakita niyang kausap mo kami. Ay naku, wag mo na nga isipin yun. Ayos lang naman ako, saka wala to, malayo sa bituka. Salamat nga pala sa pag-alalay sa akin kahapon Kapag mainit, dapat nagpapahinga ka kasi. Hindi yung umiikot ka pa kung saan-saan para lang magpastol. Hindi ba dapat tinatali sa damuhan yung mga kambing? Gano'n naman yung ginagawa ko sa iba. Pero kailangan kasing may isang kambing na busog bago gumabi eh. Oh? Para sa naman yun? Basta, wag mo na intindihin yun. Ito pa masustansya to sa mga kambing. Salamat Hindi ko akalain na mabait ka pala. Grabe ka naman, mukha ba kaming barumbado? Hindi naman, pero pinapaiwas kasi ako ni Lola Esther sa ibang tao eh. Ha? Bakit daw? Grabe naman, hindi naman kami masamang tao. Hindi ko alam. Pero hindi lang naman kasi sa inyo ako pinapaiwas. Bakit ngayon nagagawa mong makipag-usap sa amin? Sa akin? Hindi ka ba mapapahamak niyan? Mamaya, kagalitan ka na naman. Hindi naman. Naalala ko lang, tungkol pala dyan. Sigurado, yan din yung rason kung bakit wala kayong pinapadaan dyan, Yan kasing bukid din yung mabilis na daanan para dun sa talo ng magandang paliguan. Hindi naman sinaraduhan yung daan dun eh. Sabi ni Lola Esther, sila daw mismo yung ayaw dumaan dito. Ang sabi kasi nila, ang dami daw chismis na kumakalat tungkol dun eh. Chismis? Ano naman yun? Sa totoo lang, wala naman ako naririnig eh. Ay nako, pasensya na pero ayoko sabihin eh. Baka naman bigla ka matakot sa akin at umiwas no? Bakit naman? Nakakatakot ba yun? Parang. Basta, mahirap paliwanag eh. Hayaan mo na nga. Kung di ka pa handang sabihin sa akin, karapatan mo naman yun. Sabihin mo na lang kapag may lakas ka na ng loob. Ganun na nga. Pasensya na Bakit bigla ka namang namutla dyan? Anong problema? Ha? Hindi. Sige, mauna na kami Teka lang. Teka, bakit bigla ka nanginginig dyan? May nakita ka ba? May kumagat ba sa'yo dyan sa may damuhan? Wala naman. Sige, mauna na ako. Teka. Hindi ko na siya napigilang maglakad paalis. Luminga-linga ako sa paligid pero wala akong makitang kahit na sino. Ngunit iba ang sinasabi ng mga mata niya. Parang nakakita siya ng isang multo o ng kung anong nakakatakot. Agad kong naiisip ang kanyang Lola Esther. Mukhang siya ang nakita niya pero hindi ko matanaw sa paligid ng bukid. Bigla naman akong kinabahan kaya tinigil ko na ang pagtatabas at nagsimulang bumalik sa aming bahay. Hoy! Napupucha! Ay naku, bigla-bigla ka nang gugulat. Ikaw naman bigla-bigla ka manununtok. Buti na lang nakaiwas ako kaagad. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Ikaw, sino kinakatakutan mo para magulat ng ganyan? Uy, di ako duwag kagaya mo, no? Kunwari ka pa sobrang duwag mo kaya. Tigilan mo nga ako kakaasar mo. Anong ginagawa mo dito? Grabe ka naman, ito naman pikon ka kagad.
Bahala ka dyan kung ayaw mo magsalita. Uwi na ako ng maaga. Teka. Tapos na ba yung mga tatabasin doon? Hindi pa, pero bukas na lang yun. Bukas na lang ng umaga. Bakit naman? Hoy, may oras pa. Kaya na nating tapusin yun. Ayoko. Bukas na lang, pagod na ako. Kung gusto mo, ikaw na lang mag-isang magtabas dun. Nakakita ka ba ng multo? Sira ulo, uy. Umaga pa lang, iniisip mo kagad may multo. Kaduwagan mo naman. Pinatawag ako ng tatay mo para tulungan ka tapos bigla kang aalis. Sayang yung punta ko dito. Wala akong magiging kita ngayong araw. Oo na, sige na. Uwi muna ako para magpahinga. Mamaya na lang tayo bumalik dyan. Kung ayaw mo, bahala ka. Natahimik naman si Paulo nang magsimula na akong maglakad para umuwi. Wala akong tubig na dala kaya naman kinailangan kong uminom ng napakarami. Pagkatapos namin magpahinga sandali, nagpatuloy na kami sa pagtatabas. Sinasadya kong iwan ang mga sariwang damo sa bakuran nila para sa kambing ni Sheena. Kailangan niya raw kasing mabusog ang kambing. Sa mga sumunod na araw, pagtatanim at pag-aararo naman ng lupa ang ginawa namin. Sa pinakadulo na kami nagtanim. Iyon ang lugar na hindi natatamnan dati. Nasa pagitan iyon ng bukid ni Sheena. Katuwang pa din namin si Paulo sa pag-aararo gamit ang maliit na kalabaw na alaga namin. Kanina ka ba nakatingin dyan ah? Kaya ba parang hinahawi mo ng ganyan yan para mabilis mo siya makita? Sinasabi mo dyan. Huwag ka na nga magpa-inosente dyan. Kilala ko ng mga the moves mo. Pwede ba tigilan mo na lang ako sa pangasar mo? Wala akong oras para sa mga ganyan. Magtatrabaho tayo dito. Baka mamaya mapagalitan pa tayo ni tatay. Alam mo namang pinagbabawal niyang pag-usapan natin yan eh. Ano ba tinutukoy mo? Ewan ko sa'yo. Ibig sabihin kasi niyan, iniisip mo siya. Siya kasi kagad yung naisip mo kapag may sinasabi akong gano'n eh. Ano? Tigilan mo na yan. Sige na. Mag-ukay ka na ng lupa para mamaya ibabawon kita dyan para manahimik ka. Hoy, ano naman yung mga pinag-aawayan ninyong dalawa? Magkaibigan pa ba kayo? Magkaaway na? Ito po kasing si Paolo. Panay ang mga pang-aasar sa akin. Ngayon ka pa nagsumbong di ba ganyan naman talaga yan? Panay ang asaran ninyong dalawa? Paano ba kasi? Totoo yung sinasabi ko. Hindi niya ako maasar pabalik eh. Hoy, hindi totoong gusto ko si Sheena ha. Ano? May nililigawan ka na, Nathaniel. Maganda balita yan. Para naman may makasama na tayo sa bahay. Tay, hindi po totoo yun. At si Sheena po yung babaeng tagapastol ng kambing. Yun po yung tinutukoy nito ni Paolo. Sa tingin niyo po ba, liligawan ko yun? Anong sabi mo? Gusto mo ang babaeng yun? Ay naman, wala akong sinasabing ganun. Ito pong si Paolo, siya po yung nang-aasar. Siya naman po talaga yung may gusto dun sa babaeng yun eh. Ang sabi niya nga po, asawahin niya yun. Hoy, umayos nga kayong dalawa. Di ba't sinabi ko sa inyong, tigilan nyo na yung babaeng yun. Tigilan nyo na. Bakit po ba? Mabait naman po si Sheena. Mabait? Lahat ba ng mabait kausap, mabait ba talaga? Sa totoo lang tay, hindi ko gets eh. Ano po ba kasing ibig yung sabihin doon? Hindi ko na kasi gets yung pagiging mahigpit nyo sa amin eh. Pati ba naman po pakikipagkaibigan, bawal? Ay, hindi nyo ba talaga alam ang chismis tungkol sa maglolang yan? Tungkol sa naman po. At saka bakit naman po kayo naniniwala sa chismis na yan? Hindi po ba sabi nyo, hindi dapat maniwala sa mga sabi-sabi lang? Hindi lang chismis sa mga yun. Talagang napatunayan yun at maging ako. Natakot nung mga panahong yun. Kung ganun, bakit hindi po namin alam? Bata pala kayo nun at abala pa kayo sa pag-aaral. Kaya ang tangi lang naming magawa pagbalaan kayong pumunta kung saan-saan. Hindi ko talaga naiintindihan. Tay, ano po ba talaga yun? Tungkol po ba yun sa pagbabawal sa pagdaan sa bukid na yan? Nung high school po kami, papayagan nyo lang po kaming maligo sa talon kung sa iba kami dadaan at hindi dun sa bukid na yun. Ay oo nga, naalala ko yun. Kahit sina lola at lolo, ayaw sabihin sa amin kung bakit May kinalaman po ba yung kina Sheena at sa lola niya? Ay, pinagbabawal sa inyo ang pagpunta o makipag-usap sa maglolang yun dahil ayaw nila sa tao. Hindi na siguro ng lolo mo kung ano ang meron dyan sa bukid na yan. Pero napatunayan na may nangyayaring kakaiba. Kakaiba? Tulad po ng ano? Noon, sanay mga taong naglalakad at dumadaan sa bukid na yan. Yung iba mga dumadaan hindi na nakakabalik. O di kaya naman nakikita ng patay. Tuyo ang kanilang mga katawan at palutang-lutang sa ilog. Teka, totoo po ba yung sinasabi ninyo?
Wala naman akong dahilan para magsinungaling. Ito talaga. Itinago naming mga matatanda sa inyo ang tungkol doon dahil ayaw namin kayong lumaking may takot sa mga bukid na yan. Isa pa, gusto ng kapitan natin na hindi na ito kumalat. Magaling magpakalat ng chismis sa mga bata kaya iniiwasan yon. Narinig ko na yan minsan kina lolo at lola. Pero hindi na nila muling binanggit eh. Ibig sabihin, hindi lang yun yung kwentong pampatakot. Kwentong katotohanan at nangyari po talaga yun. Pero anong koneksyon nila dun sa maglola? Wala pang nakakapagpatunay kung anong koneksyon ng dalawang yun sa mga nawawalang tao at sa mga bangkay na natutuyong nakikita sa ilog. Isa lang ang sigurado, lahat sila dumadaan sa bukid na yan. Hindi po ba uso ang aswang? Baka mamaya aswang naman po talaga yung may gawa tapos isinisisi lang sa kanila. Paano kung sila yung aswang? May posibilidad po bang sila yung aswang? Hindi nga po sila takot sa araw eh. Hindi po ba ayun yung mga kwento ng matatanda? Ang mga aswang ay kayang gamutin ang kanilang mga sarili? Tama naman kayo sa inyong mga sinasabi. Hindi po aswang si Sheena. Paano mo naman nasabi? Nakita ko po siya nung isang araw, may mga sugat, galos at pasapo sa katawan. Kung aswang po siya, hindi po ba dapat kaya niyang pagalingin yung sarili niya? Kahit na napatunayan mo yon, hindi pa rin magbabago ang lahat. Bawal kayong maging malapit sa babaeng yon o sa lupain yan. Hindi kayo dapat tumutulong dyan. Wala na rin akong nasabi dahil sa sinabi ni Tatay Fred. Kahit sino naman ay matatakot kapag narinig ang mga ganong nangyari. Nabalitaan na namin iyon sa ibang kwento. Hindi lang ako naniniwala dahil hindi ko pa nasasaksihan. Halo-halo ang tumatakbo sa isip ko. Kung anong misteryosong bagay ang nasa bukid na yon. Kung aswang nga ba sila o kung biktima din sila ng aswang. Sa mga sumunod na araw, hindi ko na nakita pa si Sheena. Malawak ang lupain nila kaya baka doon sa ibang parte siya nagpapastol. Sinunod ko na lamang din si tatay at winaglit sa isip ko ang babaeng iyon. Nang lumipas ang ilan pang araw, painit pa rin ang painit ang panahon. Kaya pagsapit ng tanghali, nagbabad kami ni Paulo sa batis na sakop ng aming lupain. Nang makarating kami ron, nakita namin naghuhugas ng sugat niya si Sheena. Hoy, Sheena! Ayos ka na ba? Mukhang masakit pa yan ah. Gusto mo tulungan kita? Sinong gumawa niyan sa'yo? Sandali, ito gamitin mo pa muna ito. Huwag na. Ayos lang naman ako eh. Pasensya na kung nakita niyo pa to ah. Bakit may ganyang kakalaking sugat? Saan naman galing yan? At saka sinong gumawa sa'yo niyan? Hindi sino. Nasabit lang naman to sa bahay ng kambing. Kaya wag na kayo mag-alala dyan, no? Yung reaksyon nyo kasi parang iniisip nyo may nanakit sa aking tao eh. Hindi lang naman kasi yan yung sugat mo eh. Alam nyo kasi, lahat ng to, galing lang talaga sa pagpapastol ko ng kambing. Minsan kasi hindi ako nag-iingat kaya ayun, nagkakaroon ako ng mga ganitong sugat. Sigurado ko ba talaga dyan? Ayos ka lang ba talaga? Oo. Asya, una na ako Naiwan ko na kayo. Teka lang, uy. Tumutugon pa yung balikat mo tulungan na kitang linisin yan. Hindi na kailangan. Ayos lang talaga ako. Kayang-kaya ko to, no? Kaya wag na akong isipin. Teka, sandali. Iniiwasan mo ba kami? Ha? Paulo, hayaan mo na lang siya. Gusto niyang umalis kaya huwag mo na siyang pigilan pa. Sige, ako bahala. Pasensya na talaga kayo Saka, salamat na rin sa malasakit nyo. Sige. Ano yun? Bakit pinipigilan mo kung kausapin at tulungan siya? Hindi ba sinabi yun ni tatay? Hindi masama ang tumulong pero baka mamaya ikasama natin yun. Anong ikakasama natin dyan? Wala naman dito si Mang Fred kaya bakit natin pipigilin yung mga sarili natin na tulungan siya? Hayaan mo na, sige na. Umalis naman eh. Bakit parang apektado ka dyan? Ako? Oo, kita-kita sa mukha mo. Hoy, ano ba problema? Huwag mo sabihin nagagalit ka kay Sheena. Hindi no. Kung ganun kanino? Huwag mo nang alamin pa. Halika na. Magbabad na tayo sa tubig. Ang init-init na Yun na nga ang init-init na ng panahon, ang init pa ng ulo mo. Uy, hindi naman mainit ang ulo ko Ano ka ba? Bata pala tayo, magkaibigan na tayo, hoy. Lahat ng emosyon mo, nakita ko na. Kaya hindi ka pwedeng magsinungaling sa akin. Hindi, kasi nung nakaraan, nakita ko siya may sugat. Yung leg niya, braso niya, kahit yung mukha niya may peklat. Ngayon, may malaking sugat siya na malala na.
Sigurado matagal na yon kaya ganun. Kaya nga sabihin mo sa akin, oh, bakit hindi ako magagalit? O ibig sabihin, iniisip mo na sinasaktan si Sheena ng lola niya? Hindi ko alam pero naiinis ako sa gumagawa niyan sa kanya. So tingin mo tatay niya? Hindi ko alam. Matagal na ako nakatira dito at noon pa man, silang dalawa lang ang nakikita ko. Kaya hindi ko alam kung may tatay pa ba siya. Eh bakit mo ba tinatanong? Eh kung hindi ang lola niyang nananakit sa kanya, siguradong yung tatay niya. Madalas, nababalita yung mga lalaking nananakit ng kanilang mga anak eh. Hayaan mo na nga, sige na. Eh, naiinis lang ako kapag naiisip ko yan eh. Naisip mo ba kung anong naiisip ko? Oh, hindi no. Ano bang iniisip mo? Paano kung konektado pala yung pananakit kay Sheena sa mga namamatay noon? Sinasabi mo bang sinasaktan at minamaltrato si Sheena tapos makikita ng mga dumadaan? Kaya naman ang sinasabi mo posibleng nang mumbog ay ang gumawa ng mga pagpatay at tinuturo lang sa mga aswang? Oo. Layo naman ang narating ng isip mo. Eh, naisip ko lang naman yun kasi, di ba, alam ng mga tao na may aswang dito sa lugar natin pero wala namang napapatunayan. Paano kung ginagamit lang yun? O tinuturo lang sa aswang ang mga nangyayari kahit na tao naman talagang gumagawa? Alam mo, bakit hindi ka na lang nagpulis at tumanggap ng ganyang mga kaso? Ang galing mo mag-isip eh. Lalo na kapag ka mga ganyang gawain, ano? Uy, hindi naman ako kriminal no? At hindi pa ako gumagawa ng ganun. Naisip ko lang. Siguro dahil sobrang lawak ng imahinasyon ko. Kaya sa paggawa ng kwento ng high school tayo palaging nangunguna eh. Kapag ka ikaw ang kagrupo ko, eh ganyan yung mga pag-iisip mo eh. Ang hanga ka naman sa akin. Nung high school lang tayo, pero hindi ngayon. Minsan nakakapraning na rin yung mga sinasabi mo eh. Kahit imposible. Kapag ikaw nagkikwento, pakiramdam ko totoo eh. Ewan ko ba? Hindi kasi mawala sa isip ko yung si Sheena eh. Gustong gusto ko talaga siya makilala pa. Ay nako, wag mo nang tangkain pa dahil mayayari na naman tayo kay tatay. Oo na, sige na. Nagbabad lang kami ni Paolo ng ilan pang mga sandali sa batis nang marinig namin ang sigaw ni Tatay Fred. Tinatawag niya na kami para magsimulang magdilig ng aming mga tanim na halaman. Bago umuwi si Paolo ay kumain muna kami ng hapunan. Sa labasan ng bahay nila, kaya hinatid muna namin siya ni Tatay. Malayo kami sa kalsada at puro bukid ang madadaanan, kaya naman delikado at nakakatakot sa gabi. Binubuksan pa lang namin ang pinto ng bahay nang humikab ako. Dahil gabi na rin at nakapaghapunan na, kaya naman nakaramdam na ako ng antok. Papasok na sana ako ng bahay nang may humawak sa kamay ko. Ay kabayo! Ano yan? Bakit kailangan mo pang sumigaw? May malamig pong kami na humawak sa likod ko. Ayoko pong tingnan. Anong ibig mo? Hoy! Ano ginagawa mo rito? Sino po yan, Tay? Ayoko pong tingnan eh, pero sana si Paolo lang. Yung babaeng gusto mo. Sheena? Oh, anong ginagawa mo rito? Bakit naman nakaluhod ka dyan? Ang lamig ng kamay mo ah. Sandali, kukuha nga lang ako ng tubig. Ay nako. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang nangihina ka? Oh, eto ang tubig. Painumin mo muna yan. Sige. Mainit ang panahon kanina maghapon, kaya sigurado nauuhaw na yan. Inumin mo to. Salamat ha. Pasensya na. Ano ba talaga nangyari? Bakit ang lamig na kamay mo? Alika, pumasok mo. Hindi na kailangan. Ha? Bakit hindi po siya pwede pumasok? Kailangan niya ng tulong natin, Tay. Pwede mo naman siyang paupuin dyan sa tambayan natin eh. Diyan mo na lang tanungin kung anong nangyari sa kanya. Pero Tay, Pwede po bang dito po muna ako sa inyo? Pwede po bang itago niyo po muna ako? ano sabi mo? Teka, ano bang nangyari? Hindi ko alam eh. Basta, gusto ko muna magpahinga. Sige na po, itago niyo na po muna ako. Tay, Pasensya na. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ka namin pwede tulungan. Tay, nakita mo naman yung kalagayan niya. Namumutla na siya at mukhang nahihirapan pa. Kailangan niya po ng tulong natin. Bakit hindi natin siya tulungan? Kung nanghihina siya, pakainin mo. Kung nauuhaw siya, painumin mo ng tubig pero hindi tayo pwede mangialam sa buhay nila. Siguradong may dahilan kung bakit siya nanghihina at kailangan nating malaman para makapagdesisyon. Tay, Sige na, kukuha lang ako ng pagkain para sa kanya. sige na po, ako na pong kukuha. Pwede bang iwanan muna kita dito, Sheena? Teka, hindi naman ako nagugutom eh. Ang gusto ko lang meron akong matirahan. Pakiusap naman oh.
itago niya lang muna ako kahit ngayong gabi lang. Teka, pwede naman namin gawin yon pero kailangan mo munang sabihin sa amin yung dahilan. Dahilan? Sige na, kung hindi ka pa handang sabihin, ayos lang. Kakausapin ko na lang si tatay. Pagpasensyahan mo na lang ha. Sanay kasi kaming walang kasamang babae dito sa bahay kaya hindi niya siguro mapahintulutan pa. Sige, nauunawaan ko. Napabuntong hininga na lamang ako at pumasok sa loob ng bahay. Naabutan ko si tatay na naghahanda ng pagkain sa plato. Tinanggap ko naman ito at kumuha ako ng tubig. Sinubukan kong kausapin siya pero wala akong makuhang salita mula sa kanya. Ganyan naman kasi siya. Kapag nakapagdesisyon na, buhay at kamatayan na lamang ang makapagbabago ng isip niya. Biglang tumaas ang dugo ko dahil sa pagiging matigas ni tatay. Gusto kong magsalita pero hindi naman ako sanay na sagutin siya. Kapag nandyan si Paulo, siya lamang ang nakasasagot sa tatay ko. Napabuntong hininga na lamang ako at lumabas ng bahay para pakainin si Sheena. Nagulat ako nang makitang agad niyang sinubo ang pagkain na binigay ko. Halatang gutom na gutom talaga siya kahit sinabi niya kaninang hindi siya gutom. Bago pa siya matapos kumain, natakot ako nang makita ko ang Lola Esther niya. Nasa parteng likod siya ni Sheena kaya hindi niya ito nakita. Magandang gabi po. Nakita lang po namin siyang nangihina kanina. Mukhang gutom na gutom siya kaya pinakain ko po muna. Sheena, umuwi na tayo. Papatapusin ko lang po siyang kumain. Uwi din naman po siya pagkatapos niyang kumain. Lola, teka lang po. Eto na po. Sige na, ubusin mo muna yung pagkain mo. Mamaya ka na umalis. Sayang naman, nangihina ka pa oh. Huwag mo na siya pigilan, Nathaniel. Pumasok ka na rito. Hayaan mo na yan. Maraming salamat po sa pagkain ha. Ay nako, bilisan mo na nga Arya ko. Ayaw mong kalagdarin kita. Pero, kumakain pa siya eh. Eto na po. Pasensya na po talaga. Sige, mauna na ako. Ano ba akala mo makakatakas ka ha? Akala mo ba matutulungan ka nila? Ay nako. Huwag ka na makinig sa kanila. Hayaan mo na yung pagkain na yan. Pumasok ka na rito. Bakit po ba ayaw niyong tulungan si Sheena? Mukhang kailangan niya talaga ng tulong. Huwag mo nang isipin yon. Isipin mo hindi nangyari ang gabing ito. Tay naman po. Kita niyo naman po harap-harapan oh. Kung paano minamaltrato siya ng pamilya niya. Kung nangyari man yon, labas na tayo sa bagay na yon. Sa atin po humihingi ng tulong si Sheena. Wala po ba tayong gagawin? Kahit ano pa yan, labas na tayo dyan. Hindi na ako makikinig sa kung ano pang sasabihin mo. Matutulog na ako. Kung ayaw mo, ikaw ang bahala. Marami tayong gagawin bukas ng umaga kaya kailangan natin makapagpahinga na maayos. Napabuntong hininga na lamang ako at hindi na nakapagsalita pa nang pumasok siya sa higaan namin. Maliit lang ang bahay kubo namin at kasya lang para sa aming dalawa. Isa din iyon siguro sa dahilan kung bakit hindi tinulungan ni tatay si Sheena. Kahit na naiintindihan ko siya, hindi ko pa din makontrol ang inis ko. Para kasing walang puso si tatay kung umasta. Hindi naman siya ganong tao, kaya nagtataka talaga ako. Ano ba talagang alam niya at ano pa ang itinatago niya sa akin? Nang gabing yon, halos hindi ako makatulog. Iniisip ko ang sugat, pasa at panghihina ng katawan ni Sheena. Awang-awa ako sa kanya at gusto ko siyang tulungan, ngunit hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Hindi ko rin alam kung saan magsisimula. 4:00 pa rin ng umaga ako nagising tulad ng gusto ni tatay. Maaga kaming namitas ng gulay at dinala ito sa palengke bago sumikat ang araw. Saka kami nagluto, kumain at bumalik sa trabaho sa sakahan. Tanghali na nang dumating si Paulo para tumulong. Bukod sa kaibigan, siya rin ang nag-iisa naming trabahador at katulong sa sakahan. Ewan ko ba sa taong yon? Ayaw na talaga magtrabaho sa bayan. Pareho lang naman daw kasi ang kikitain, hindi pa siya mapapalayo sa mga mahal niya sa buhay. Hoy, Natat! Hoy, pwede ba tigilan mo yung kakatawag sa akin ng ganyan? Hindi na ako bata, no? Maaasar ka lang, mabuti pang doon ka na. Sige na, tumayo ka na sa akin. Ano ba naman yan? Napakainit naman ang ulo mo. Hindi mo nakita si Sheena, no? Ano? Maririnig ka na yung tatay dyan. Sigurado magagalit na naman yun. Nag-away ba kayo? Bakit mo naman itatanong yan?
Mainit ang ulo niya tapos ganun ka rin. Ano kaya problema ninyong dalawa? Huwag mo nang alamin. Sigurado, hindi mo magugustuhan kapag nalaman mo. Hulaan ko. Tungkol na naman to kay Sheena, no? Paano mo nasabi? Tingin mo ba talaga gusto ko yun? Hindi naman kasi basta magagalit ang tatay mo. Sigurado nagalit siya kasi hindi mo nasunod yung gusto niya. Isa lang naman ang gusto niya eh. Ang ayaw niya yung umaaligid ka sa babaeng yon at sa bukid nila. Ibig sabihin, lumapit ka sa kanila kaya ganun. Kasalanan ba kung sila mismo humingi ng tulong sa akin? Gusto ko lang naman kasi tumulong. Ano bang masama dun? Sa tingin mo ba, masama lang talaga ang tatay mo at ayaw niyang payagan na tumutulong ka sa iba? Kahit kailan, hindi naging ganun si tatay. Kung ganun, bakit ka naman niya pipigilan? Baka may personal na galit siya para sa mag-ina o maglola. Hindi ko alam eh. Iniisip mo ba na may nakaraan sila ng nanay ni Sheena? Paano kung ganun nga? Kaya ayaw kong payagan ni Mang Fred na maging malapit kay Sheena dahil doon. Baka may connection silang dalawa. Baka mamaya magkapatid pala kayo. Uy, si Raulo. Hindi yan ang iniisip ko, no? Ikaw, imahinasyon mo talaga kung saan sa nakakarating. Hindi ka naman kasi pipigilan ni Mang Fred kung walang sapat na dahilan, di ba? Alam ko yon, kaya nga iniisip ko na baka aswang talaga yung pamilya ni Sheena. Pero hindi eh. Nakita ko siyang sarap na sarap kumain ng adobo kagabi. Pumunta si Sheena sa inyo kagabi? Oo nga. Nakiusap siyang magtago sa bahay namin pero yun nga, hindi pumayag si tatay at sinundo na siya ng Lola Esther niya. Galing sa inyo si Sheena kagabi. Huwag mo namang lakasan ang boses mo. Palingon tuloy si tatay. Ikaw talaga hindi malaman kung makokontrol mo yung sarili mo o hindi. Pasensya na. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Mamaya puputak na naman dito yan si tatay. Nako, baka kung ano na naman ang masabi. Kapag tahimik si tatay, madalas kaming alerto at natatakot. Iba kasi magsalita si tatay kapag nagalit. Hindi niya nakokontrol ang kanyang sarili sa pagsasalita na kung minsan iisipin mong isa siyang babae. Kung sa bagay, mag-isa lang siyang nagpalaki sa akin. Siya na ang tumayong nanay at tatay sa makulit na batang ako. Nang sumapit ang 3:00 ng hapon, tumigil na kami sa aming ginagawa. Pinag-igib na lang kami ni tatay ng tubig sa batis, pandilig sa mga bagong tanim na gulay. Habang papalapit kami ron, nagkatinginan kami ni Paulo nang may narinig kaming boses ng babaeng umiiyak at dumadaing. Nung una, tatakbo na sana kami, pero bigla kong naalala si Sheena. Nangihina siya kanina nang matanaw ko habang nagpapastol ng kambing. Kaya naman hinanap ko ang pinanggalingan ng boses at hindi nga ako nagkamali. Sheena, anong ginagawa mo rito? Teka, bakit ka umiyak? Anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Masakit ba yung tiyan mo? Oo nga, kanino mo pahawak yung tiyan mo? Sakit kasi ng tiyan ko eh. Nagugutom na ako. Teka, sandali, kukuha ko ng tubig at merienda. Teka, uy, Nat, tulungan mo na ako dito. Baka mamaya makita pa ako ng tatay mo. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang dumiskarte para hindi niya malaman. Oo, sige, bilisan mo na lang. Umayos ka, ha? Salamat sa inyo ah. Saka pasensya na. Konting pagkain lang kasi nakain ko kagabi tapos yun na yung huli ko nakain. Wala na pagkatapos nun. Bakit? Teka, hindi ka ba pinapakain sa inyo? Hindi ba sinundo ka ng Lola Esther mo? Dito ko na naman tumakbo. Hindi ka ba natatakot na malaman niya kung saan ka pupunta at baka mamaya may gawin na naman siya sa'yo? Hindi. Dahil alam kong dito may tutulong sa akin. Gusto ko na talaga umalis sa lugar na to. Sheena, kung ako sa'yo, sabihin mo sa akin ang lahat para makaisip ako ng paraan. Kapag ba sinabi ko sa iyo yung katotohanan, hindi ka matatakot sa akin, ha? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Hindi ka naman nananakit, di ba? Pero Sagutin mo na lang yung tanong ko. Sinasaktan ka ba ng Lola Esther mo? oo, Pinagpapastol ka ba nila ng kambing araw-araw kahit na katiri ka ng sikat ng araw? ganun na nga. Teka, kapag nakakagawa ng pagkakamali o hindi mo sila nasusunod, sinasaktan ka nila? Oo, sinasaktan nila ako. Pagod ka na sumunod. Pagod na pagod na. Ibig sabihin, ayaw mo nang maging sunod-sunuran sa kanila. Oo, Ibig sabihin, hindi lang iisa ang kasama mo sa bahay. Ha? Huwag mo nang sagutin.
Nakuha ko na ang dapat na sagot sa mga tanong ko. Nandiyan na si Paolo. Huwag mong sasabihin sa kanya ang lahat ng yan ha. Itago mo muna. At ako nang bahalang gumawa ng paraan. Teka, paano? Ako nang bahala. Oh, nandito na ako. 3 maruya lang ito nakuha ko. Natira sa lamesa. Sabi ni Mang Fred, tiran daw kita. Ito, isa. Hindi ko na nadala lahat eh. Sabi ko, ibibigay ko lang naman sa'yo pero wala siyang tiwala. Kaya ito. Oh, tubig din oh. Nakalagay sa bote. Pasensya na oh. Ito lang yung nabigay ko. Salamat Maayos na rin tong pantawid ng gutom. Sige na, ibigay mo na yun sa kanya. Tayo na lang bahalang kumain mamaya. Oo, sige. Oh, sabi ni Mang Fred, bilisan daw natin. Baka mamaya sumunod na naman yung dito kapag nagtagal pa tayo. Kumain ka na dito ha. Maiwan ka na muna namin. Sige, salamat Pasensya na kayo. Tumango na lang kami ni Paolo at kinuha ang mga galon na ginagamit naming pang-igib. Nakailang balik din kami sa Batis at sa huling pagpunta namin, wala na siya ron. Maliwanag pa nang umuwi si Paolo. Susubukan daw niyang bumili ng mga tinapay na pwedeng ibigay kay Sheena. Kapag inabutan kasi ng gabi, pwedeng sarado na ang tindahan at wala na siyang mabibilhan. Nang gabing iyon, hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba yun kay tatay o hindi kasi mukhang malalim nga ang galit niya sa mga ito. Hindi talaga ako makatulog kaya naman naglakad-lakad ako sa labas ng bahay. Nagulat na lamang ako nang may sumitsit sa akin. Natakot ako at tatakbo na sana sa loob ng bahay nang biglang lumabas si Sheena. Sheena! Oh, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka ng ganitong oras? Gusto ko na kasing tumakas eh. Ha? Ayoko na talaga sa lugar na to. Tulungan mo naman ako pakiusap. Teka, sandali. Iniisip ko kung saan kita dadalhin eh. Wala naman kaming ibang bahay kasi. Kahit saan, basta malayo sa lugar na to. Teka, kapag lumabas pa tayo sa bukid na to, masusundan pa tayo ng lola mo? Hindi ko alam eh. Hindi ko na talaga alam kung saan ako pupunta, sa labasan ba o sa lugar na maraming tao. Ibig sabihin sa bukira na to, hindi ka pa nakakalabas? Hindi pa. Simula na pinanganak ako. Dito na ako lumaki. Nagkaisip saka mukhang dito na rin yata ako mamamatay. Huwag mo isipin yan. Sige na, itatakas kita dito. Kukuha lang ako ng pera. Wag na. Meron pa akong pera dito. Naipon ko to sa mahabang panahon. Kapag namimili si Lola Esther, nakakupit ako sa mga baryang nilalagay niya sa lamesa. Tinatago ko yun. Pero mas gusto ko na may sarili akong pera. Ako yung lalaki at gusto kong madala kita sa lugar na magiging komportable ka. Kapag bumalik ka pa kasi sa loob ng bahay niyo, baka magising pa yung tatay mo tapos pigilan ka na naman eh. Wala na ako ibang mahihinga ng tulong na O sige. Basta susunod ka lahat sa mga sasabihin ko ha. Please. Oo, sige. Ikaw ang may alam ng lahat tungkol sa buhay sa labas ng bukid, di ba? O sige. Tara na. Umawa ka sa kamay ko. Sumunod ka sa akin. Ha? Hawakan mo yung kamay ko. Huwag mo sabihin. Huwag na. Makalo kasi yung kamay ko eh. Nakakaya naman kung ihahawak ko sa'yo. Pagbubungkal sa lupa at pagsasaka ang trabaho ko. Kaya makaliw din yung kamay ko. Kaya huwag ka na mahiya. Sigurado ka ba? Oo. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ang naramdaman ko nang maglapat ang palad naming dalawa. Napalunok na lamang ako dahil ito ang unang beses na makahawak ako ng kamay ng babae. Miski nga kamay ng ina ko ay hindi ko alam at hindi ko pa nahawakan. Naglakas loob akong umuna at sumunod naman siya sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako dahil sa matinding kaba. Alam kong hindi papayag si tatay sa ginagawa ko ngayon. Ngunit walang magbabago sa buhay ni Sheena kung hindi ko siya tutulungan. Naguguluhan ako, oo. Pero desidido akong tulungan siya. Hindi pa kami nakalalayo nang may masamang tingin na humarang sa amin. Galit na galit ang itsura niya, kaya lalong tumaas ang balahibo ko sa kaba at sa sobrang takot. Lola Esther. Kilala mo pa naman pala ako, di ba? Pero bakit hindi ka sumusunod, ha? Teka lang po. Ayaw na po niyo sa lugar na to. At bakit? Sa tingin mo ba, mailalayo mo siya rito, ha? Opo. Kung papayagan niyo po ako. Ay nako, Sheena. Ipipilit mo ba talaga yung gusto mo, ha? Alam mo naman kung anong mangyayari sa kanya, hindi ba?
Anong ibig niyo pong sabihin? Halika na, Sheena. Umuwi na tayo. At huwag mong piliting magalit pa ako. Sheena! Opo, Sheena, ano ba? pasensya na po, Lola. Wag! Subukan mong ulitin pa to, ha? Makikita mo talagang pwede mangyari sa'yo. Teka, sandali. Sheena, akala ko ba desidido ka na? Pasensya ka na. Umuwi ka na sa inyo. Pasensya na naabala pa kita. Wala na akong nagawa kundi panoorin ang likod ni Sheena at ng lola niya, paalis. Ramdam ko ang takot at panginginig sa kamay niya habang binitawan ako kanina. Napabuntong hininga na lamang ako at napapikit. Hindi ko alam pero muntik ko nang suwayin ang sarili kong ama. Ngunit magaan ang pakiramdam ko dahil naparamdam ko kay Sheena na handa ko siyang tulungan at hindi siya nag-iisa. Habang iniisip ko yon, nagulat ako at napasigaw dahil may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Tay! Ano pong ginagawa niyo rito? Teka, bakit parang ang lamig ng kamay ninyo? Bakit pa ayaw mong sumunod? Po! Nakita ko ang lahat ng ginawa mo. Nakita ko kung paano ka magdesisyon kanina. Para lang sa babae, handa mo akong suwayin. Pasensya na po kayo, Tay, pero ako lang pong inaasahan ni Sheena na makakatulong sa kanya sa magulo niyang mundo. Gusto mo magpakabayaan ni ano? Gusto ko lang po siyang tulungan na umalis sa bukid na to. Maraming bagay sa mundo ang hindi dapat pinakikialaman ng mga kagaya natin. Tao lang din po si Sheena. Hindi po sa tulad ng mga iniisip ninyo. Sa tingin mo ba sinasabi ko lang ito dahil sa mga hinaala ko? Ano po kasing alam ninyo at hindi ko alam? Nagugulan na ako eh. Nagugulan na po ako sa pagkatao ninyo, sa mga tao dito. Alam kong matulungin kayo pero bakit hindi niyo po siya maintindihan? Bakit hindi niyo po siya tulungan? Masyado nang malalim ang gabi. Malamig na rito kaya pumasok na tayo sa loob. Kanina pa tayo nandito sa labas at baka mamaya magkasakit pa tayo. Magpahinga ka na dahil may trabaho pa tayo bukas. Wala na naman akong nakuhang sagot kay tatay. Naglakad na siya pa uwi sa aming bahay at dumiretso sa higaan niya. Habang ako naman ay lalong hindi nakatulog, kaya naman pagsikat ng araw, lutang na lutang ako. Hindi ako kinakausap ni tatay nang kumain kami ng almusal. Inutusan na lang ako sa mga kailangang gawin. Pagkatapos nun, wala na. Pakiramdam ko, niiwasan niya ako dahil sa mga tanong ko. Habang nasa bukid, siniko ako ni Paulo. Hindi pa rin ba kayo nagkakaayos na mag-ama? Huwag mo na lang kami pansinin. Bakit ba kasi yung lalim ng samaan ninyo ng loob? Sabihin mo nga sa akin. Talaga bang gusto mo si Sheena? Hindi no. Kung ganun, bakit nagagawa mong suwayin yung tatay mo? Nakita mo naman yung kalagayan ng tao, di ba? Kailangan niya ng tulong natin. Kung minamaltrato siya, dapat sa pulis siya lumapit. So, nakita mo naman yung ginagawa ko, di ba? Palihim na pagtulong na nga lang. Nasisita pa. Siguro, ganun na lang din yung gawin mo. Palihim ka na lang din. Ginagawa ko naman yun eh. Pero hindi ko alam kung bakit palagi ako nahuhuli. Palagay ko, palagi akong binabantayan ni tatay at hinihintay niya lang kung anong susunod kong gagawin. Huwag ka na kasing mawa ng ikakasama mo. Siguradong nag-aalala lang siya na gumagawa ka ng katangan para sa pag-ibig. Hindi tungkol sa pag-ibig ang lahat ng ginagawa ko. Si Sheena, wala siyang ibang buhay kundi maging tagapagpastol lang ng mga kambing dyan sa bukid na yan. Napapagod na siya at nagsasawa na. Pero hindi niya alam kung paano siya makakaalis sa ganyang buhay niya. Talaga ba? Sigurado ka bang hindi siya nakakalabas sa bukid nila? Oo! Kitang-kita ko sa mukha niya at sa galaw ng mga takot niya. Kaya siguradong nagsasabi siya ng buong katotohanan. Ang ibig sabihin, gusto mo siyang bigyan ng bagong buhay? Kasi yun yung gusto niya at naaawa ako sa kanya. Kung ganun, ligawan mo siya. Pasagutin mo sa kamuitanan. Nahuli nga kami. Ibig sabihin, itatanan mo na siya? Siya yung nagaya sa akin at nahuli kami ni tatay pareho. Kaya yun, galit na galit sila. Ayos ka rin pala, no? Matinig ka talaga, pare. Nagawa mong makipagtanan nang hindi mo man lang sinasabi sa akin. Di ko naisip yun kagad, ah. Hoy, hindi naman tungkol sa pagtatanan yun eh. Oo, sige, alis kami magkasama. Kaya tanan nga siguro matatawag yun pero hindi ako nakaisip noon. Hindi ko lang magawang tanggihan si Sheena dahil sa awa. Ay, nako. Gusto mo talaga siyang iligtas, ano? Kung gusto mo siyang iligtas, puntahan mo ang lolo mo. Tay! Po! Bungol ka ba?
Hindi mo ba ako narinig? Pasensya na po. Hindi ko lang po naiintindihan. Ang bukid na yan ay bahay ng mga aswang. Alam kong hindi ko kayo kagad mapapaniwala kaya naman hindi ko kagad sinabi sa inyo. At saka isa pa, ayokong matakot kayo ng dahil lang doon. Teka, aswang? Anong ibig niyo pong sabihin? Ang aswang na yun ay hindi agad umaatake. Sa palagay ko, aatake lang yun kapag nagambala na sila. Sinusubukan na yung paalisin ng lolo mo Nathaniel pero nahihirapan siya. Lalo pa at may mga taong humaharap at itinatanggi yun. Sina Sheena at Lola Esther po ba yung mga bantay na aswang? Ganun po ba yung sinasabi ninyo? Oo, kaya nga dapat umiwas kayo sa kanila. Dahil kapag hindi nila kayo nagustuhan, gumagawa sila ng paraan para alisin kayo sa landas nila. Lalo na kung ginugulo nyo ang nananahimik nilang buhay. Naku, yari ka Nathaniel. Ginugulo mo yung puso ni Sheena. Malaking problema kapag ginulo nyo ang bantay bukid ng aswang. Naku pasensya na po. Binibiro ko lang naman tong sinatnat bakit hindi po kayo natatakot? Kung tutuusin, katabi nyo lang po yung bukid ng aswang. Hindi naman ako gumagawa ng problema kaya palagi akong pinagsasabihan at pinapaiwas. Hindi naman pwedeng iwan ko lang ang lupang pamana sa akin ng nanay mo, Nathaniel. Kaya po ba nasa malayo si na lolo dahil doon? Ang totoo niyan, doon talaga kami nakatira. Napilitan lang akong lumipat dito dahil sa nanay mo. Hindi ko rin itinanim sa isip ko na aswang nga ang mga nakatira sa bukid na yan. At saka bukod pa ron, dapat hindi ka nagpapakita ng takot sa kanila. Nako magiging biktima ka kapag palagi kang takot. Kaya po siguro, iniiwasan ng mga matatanda na pag-usapan yun sa harapan ng mga bata. Kasi kung magkakaroon ng takot yung mga bata, pwede silang biktimahin. Kung magkakaroon naman ng interes yung mga kabataan, pwede nilang guluhin o bulabugin yung bukid ng aswang na yan. Ganun na nga. Ngayon, Nathaniel, anong desisyon mo ngayong nalaman mo ang lahat ng ito? Maniniwala ka ba sa amin o ipipilit mo yung pagiging bayani mo sa babaeng yon? Sabi niyo po di ba, kung gusto ko siyang iligtas, humingi po ako ng tulong kay lolo. Saan po siya pwedeng makita? Ay nako, talagang tinamaan na yung anak ninyo ng pana ni Cupido. Sa totoo lang, hindi ako takot sa aswang. Ngunit takot akong mamatay si Sheena dahil hindi niya kakayanin ng mabuhay kasama ang aswang na yon. Siguradong pagsisisihan ko yon habang buhay kung hindi ako kikilos. Kaya naman agad kong hinanap si Lolo Arturo, kaibigang matalik ng lolo ko. Alam kong nag-aalala siya sa akin, pero pinalaki niya akong mabuting tao at matapang. Alam niyang hindi ko hahayaan na may maargabyadong ibang tao, lalo na ang isang inosenteng babaeng tulad ni Sheena. Siguro napansin niya yon, kaya sinuportahan niya na lamang ako. Oh, eto! Ganito yung bahay na nilalarawan ng lolo mo, Nathaniel. Yan na yata yung bahay ni Lolo Arturo. Hindi naman mukhang bahay ng albularyo yan Hindi ba sabi ng lolo mo, hindi naman ordinaryong albularyo si Lolo Arturo? Oo nga. Teka sandali. Kakatok muna ako at Anong ginagawa niyo rito? At bakit kayo nandito? Ay naku, nakakagulat naman kayo lolo. Bigla na lang po kayo sumusulpot dyan. Magandang araw po. Ako nga po pala si Nathaniel, anak po ni Tatay Fred. Apo rin po ni Lolo Alfredo. Nandito po ako dahil itinuro ang bahay ninyo ni Lolo Arturo sa akin. Natatandaan niyo pa po ba siya? Bakit? Ano kailangan ninyo? Gusto po sana namin magpatulong. Tungkol na naman ba yan sa aswang sa bukid na malapit sa tinitirahan ninyo? Opo. Halika rito. Dito kayo sa kubo at tumambay. Bahay niyo po ba yung malaking bato na yan? Sana ko yan pero mga apo ko na lang ang nakatira. Nagtatrabaho na sila sa Maynila Talaga po? Nagkakaroon pala ng anak yung mga albularyo? Ano tingin mo sa amin? Naging albularyo lang naputulan na ng pagkalalaki. Naku, hindi naman po. Ang sinasabi ko lang po, di ba abala po kayo sa panggagamot? Kaya naman po, paano po kayo magkakaoras na manligaw? Bakit ba? Lalaki lang ba pwedeng manligaw? Ibig sabihin niyo po ba, kayo ang niligawan ng asawa ninyo? Tapos sinagot niyo lang po at nagkaroon kayo ng anak? Ano naman kung gano'n na nga? Alam mo, mas mabuti na magustuhan mo yung taong gusto mo at tanggap kung sino ka. Kung tanggap at naiintindihan niya ang trabaho ko, bakit naman hindi ko siya tatanggapin sa buhay ko? Tamo naman,
Nagkaroon ng maayos na ina ang mga anak ko at lumaki silang may pangarap. Nasaan na po yung asawa ninyo? Bakit ba? Yan ba pinuntan nyo dito? Hindi po. Natanong ko lang naman po. Pumunta po kami dito dahil po sa pag-ibig. Gusto niya pong iligtas yung babae nagbabantay sa bukid na yun eh. Ano? Nakikita at nakakausap nyo ang pantay sa bukid? Opo, humingi nga po sa amin ng tulong eh. Ang sabi niya, gusto niya raw pong umalis dun. Imposible. Ang babaeng nagpapastol ng kambing ay mananatili doon hanggang kanyang kamatayan. Magkakaroon man sila ng kapalit pero sa pilitan. Paano po sa pilitan? Pwede pinapaibig ka lang talaga ng dalagang yon para magkaroon kayo ng supling. Kapag nangyari yon, papatayin kayo at magiging sunod na tagapagbantay ng bukid. Sinasabi niyo po bang lumalapit lang sa akin si Sheena at nagpapaawa para lang magkagusto ako sa kanya? Pwedeng ganun nga. Hindi ba't matagal na silang hindi nagpapakita sa mga tao? Kaya paanong bigla na lang siyang lalapit sa inyo at hihingi ng tulong? Tama siya, Nathaniel. Ang tagal na nating nagsasaka dun, kaya paano ngayon lang siya nagpakita? Matagal ko na siyang nahagip kapag nagbubungkal ako ng lupa. Ang sabi niya, ngayon lang siya nagkaroon ng lakas na loob na lumapit sa mga tao dahil pagod na siya. Gusto niya raw pong lumaya na eh. Paano kung pinapaikot ka lang talaga niya? Sa tingin ko hindi naman. Kahit sa maiksing panahon, sigurado po akong nakilala ko naman si Sheena. Mabait naman po siyang tao at masasabi kong totoo siya. Kung totoo man po ang sinasabi ninyo, paano ko naman po mapapatunayan yun? Patagal na panahon nang naninirahan ng kubura sa bukid na yun. Nakatira sa lupa at nambibiktima lang kapag kagutom. Para matahimik yun, isang albularyo ang nagsakripisyo. Ibinigay niya ang buong angkan niya para magsilbi rito. Sa ganon, hindi na kailangang may mamatay pang tao na nasasakupan niya. Noong panahon na yon kasi ang albularyo ang pinakamataas na tao sa isang paryo at sila ang itinuturing na kapitan. Malaking sakripisyo nga pong binitawan ng albularyong yun. Kung aalis si Sheena, sigurado magwawala ang kubura. Tama. Kapag nagwala ang kubura, madaming tao na naman ang mawawala at hindi na makikita muli at makikita na lang bilang bakay. O di kaya naman ay makikitang wala ng dugo at palutang-lutang sa ilog. Teka nga lang po. Kaya po ba puno ng kambing ang bukid na yon? Ay dahil pagkain nyo ng mga aswang? Tama ka. Kaya pala sinabi ni Sheena na kailangan niya na may isang busog na kambing bago sumapit ng gabi. Tapos kinabukasan, ibang kambing naman ang pinapastol niya. Ibig niyo pong sabihin, kaya kahit kainitan nagpapakain pa rin siya kasi kailangan mabusog ng kubura. Kaya siguro ayaw ni Mang Fred na makisawsaw ka at maging malapit ka kay Sheena. Lola Arturo, pasensya na po. Nagawa ko na po ang lahat ng hindi ko dapat gawin. Minsan ko na rin po sinubukan na isama si Sheena para tumakas sa bukid na yun. Hindi ko naman po alam na nakatali pala siya dun. Kaya naman po gusto kong tulungan niyo ako. Ano naman ang gusto mong gawin ko? Gusto ko pong putulin ang pagkakatali niya sa angkan niya. Mahirap mapatay ang kubura. Paano ang mga taong pwedeng mabiktima? Wala na po ba talagang ibang pwedeng paraan para mapatay ang kubura na yun? Pero kailangan ay mapahina sila at masunog sa mismong bukid ng aswang. Pwede niyo po ba akong tulungang mapahina siya? Mahihirapan kang gawin yon. Madaling makapansin na kakaiba ang isang kubura. Lahat po gagawin ko. Naku, Natnat, baka mamaya ikamatay mo pa yan. May posibilidad nga na ganon, kaya dapat ay siguraduhin mong handa ka. Hindi po ako pinalaking mahina ni tatay. Hindi din niya ako pinalaking nagbubulag-bulagan lang sa katotohanan. Kaya nakakasigurado po ako sa gusto kong gawin. Gusto ko pong iligtas si Sheena sa kanyang pagkakatali sa bukid ng aswang. Naku, ganyan nga talaga siguro Lolo Arturo kapag tinamaan ka ng pana ni Cupido. Kung ganon, kailangan kitang turuan sa paggamit ng sandata makakatulong para mapatay ang halimaw na yan. Handa po akong matuto. Naku, wala na talaga, tinamaan na. Pagpasok namin sa loob ng malaki at mukhang mamahaling bahay niya, sa mismong kwarto niya, nakatago ang iba't ibang sandata. Mayroon doong buntot ng pagi, mga iba't ibang sukat ng kutsilyo, punyal at itak. Noon daw ay ginagamit iyon ng mga manunugis panlaban sa aswang. Nang tumahimik na ang mga ito, nawala na rin ang mga manunugis. Kaya naman itinabi niya na lamang ito dahil alam niyang balang araw may maghahanap
at muling gagamit. Mabuti na lang, sanay ako sa gawaing mabibigat sa sakahan. Kaya hindi na mahirap sa akin ang paggamit ng mga sandata. Nagpaalam din si Lolo Arturo sa mga apo niya para pansamantalang umalis at sumama sa amin. Gusto niyang obserbahan ang paligid ng bukid para malaman kung gaano kalakas ang kubura. Nang gabing iyon, nagulat ako nang dumating si Sheena. Hinila niya lang ako palayo sa bahay namin at sumunod na lamang ako sa kanya. Malayo na masyado yung natakbo natin. Ano ba problema? Bakit mo ako biglang hinila palayo? Nagmamakaawa ako sa'yo. Pagbigyan mo na ako. Sanay ka na sa gawain sa bukid kaya siguradong madali na lang sa'yo lahat ng to. Ano? Teka, bakit ka nakaluhod dyan? Tumayo ka nga dyan. Mag-usap tayo. Anong ibig mo sabihin? Palitan mo ako. Ano? Wala nang katapusan yung pagiging tagapaston lang kambing sa bukid na yun. Pwede bang ikaw na lang yung maging tagapastol doon? Teka, ano bang sinasabi mo? Nathaniel, hindi ako pwedeng umalis nang walang kapalit. Di ba ganun naman kahit saan trabaho? Teka, Sheena, kumalma ka muna. Gusto kitang tulungan. Gusto kong magkaroon ka ng magandang buhay sa labas ng bukid na to. Ginagawa ko nga to. Ginagawa ko to para sa'yo. Hindi. Wala ka na ibang pwedeng gawin pa kundi palitan ako. Nathaniel, nakatali yung buong angkan namin para manahimik siya. Kung aalis ako nang walang... Teka, ang ibig mong sabihin lumalapit ka sa akin para dyan. Lumalapit ka ba para makuha mo yung loob ko? At ikulong kasama ang aswang na yon? Teka, alam mo? Oo! Nathaniel, pasensya ka na. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Talaga bang hindi ako mahalaga sa'yo? Talaga bang papayag kang makulong ako? Kasama ng halimaw na yun? Teka lang, bakit parang galit ka? Dahil nasasaktan ako. Dahil yan ang iniisip mo. Ginawa ko ang lahat para matulungan ka at... Ano to? Ikaw palang gumagawa ng paraan para makuha mo yung loob ko, para mapalitan ka dyan sa mahirap mong sitwasyon. Hindi naman sa ganun. Pero, kumpara naman sa ating dalawa, sigurado kung kayang-kaya mo yung ginagawa ko dun, di ba? Ako kasi, Nathaniel, hindi ko na talaga kaya eh. Alam mo yung gustong gusto ko nang mabuhay. Gusto ko namang maranasan yung nararanasan ng ibang kabataan na hindi katulad ko. Pwede ka bang magtiwala sa akin? Walang paraan para maalis yung sumpa at pagkakatali ng angkan namin kung hindi palitan kami. Kaya pakiusap naman usang loob na pagpalit sa amin yung kailangan. Kaya sana naman tanggapin mo na yung kahilingan ko. Hindi. Papatayin ko ang aswang na yon. Ano? Teka, maraming albularyo na yung sumubok na patayin siya. Pero wala ni isang nagtagumpay. Kaya sa palagay ko, hindi mo magagawang patayin yung halimaw na yun. Isa ka lang hamak na ordinaryong binatang magsasaka. Grabe ka. Yun na ba ang tingin mo sa akin? Pakiramdam ko tuloy, sinasamantala mo ang pagiging mabait ko sa'yo. Sa totoo lang, gusto kong magalit pero sa ngayon mas kailangan kitang iligtas ngayon. Salamat at saka... Magtiwala ka muna sa akin. Pagkatiwalaan mo ko at ang albularyong kasama ko. Ano? Oo, may plano kami. May plano kaming iligtas ka. Kaya pwede bang pagkatiwalaan mo muna ako? Kung sakaling nagawa na namin ang lahat at walang magandang resulta, tatanggapin ko ang sinasabi mo. Talaga? Oo. Pero bakit? Ano? Sinasabi ko lang yun pero hindi ko naman inaasahan na papayag ka kaagad. Ang ibig ko sabihin, hindi pa ako pumapayag. Ano? Ang gusto ko lang, iligtas ka muna ngayon. Pero bakit mo nga ako gustong iligtas? Dapat ba may dahilan? Syempre, marami na ako nahinging tulong sa'yo eh. Manunugi sila at may mga kakayahan sa pakikipaglaban. Lahat sila handang tumulong pero nangangailangan ng kapalit, di ba? Kahit nga ibigay ko na yung sarili ko, ni isa sa kanila, hindi naman gustong tumupad. Huwag mong isipin ang mga yon. Ipapakita ko sa'yo na hindi ako kagaya nila. Ginagawa mo ba yan dahil gusto mo ko? Ano namang tanong yan? Wala. Tara na, umuwi na tayo sa bahay at makipagtulungan tayo sa albularyong kasama ko. Teka, hindi pwede. Ha? Kapag nakita nila akong malapit sa bahay mo, siguradong may mangyayari sa inyo.
Bago pa man ako makasagot, may narinig na akong malakas na sigaw mula sa bahay namin. Masama akong tiningnan si Sheena nang may gulat at ganon din siya. Walang sabi-sabi ay tumakbo siya sa direksyon palayo sa bahay. Ako naman ay bumalik sa bahay namin. Nakita ko ang pangit na itsura ng aswang, hawak sa leeg ang tatay ko. May mas malaking halimaw ang nakatayo sa harap ni Lolo Arturo. 3 silang nilalang na may kakaibang itsura pero parang taong nakatayo. Pula ang kanilang mga mata at mahahaba ang kanilang mga kuko. Kakaiba rin ang amoy nila na parang bulok na bangkay. Hindi ba sinabi ko na? Binalaan ko na kayo, kaya bakit ayaw ninyong tigilan na apo ko, ha? Wala nga dito ang apo ninyo. Ano po ba kailangan ninyo? Wala. Tapos na ang binigay kong pagkakataon sa inyo. Ang kailangan ninyong gawin ay iligtas ang mga sarili ninyo sa kapahamakan. Mga lapastangan! Patayin silang lahat para maging pagkain natin bukas ng umaga. Teka, huwag ang tatay ko! Tay! Iikutin na sana ng kubura ang ulo ng tatay ko para mapatay ito. Pero agad sumugod si Lolo Arturo ng walang pag-aalinlangan. Sinipa niya sa ulo ang maliit na halimaw na may hawak sa kanya. Susugod na sana ang isa, ngunit dumating si Sheena at humarang. Ako naman ang humarang sa tunay na mukhang pinunong halimaw. Mabuti na lang at pinagamit sa akin ni Lolo Arturo ang punyal sa bewang ko. Kaya meron akong sandata kahit hindi ako gaanong handa. Mabilis ang kubura at mukhang handa nga na patayin si tatay. Mabuti na lang at nakakawala sila ni Lolo. Nakipaglaban siya sa aswang na humawak kay tatay habang ako naman ay pilit na hinaharangan ng pinunong kubura. Galit na galit siyang tumingin sa akin dahil kahit medyo mabagal kaysa sa kanya ay nagagawa ko siyang harangan. Pinaghandaan mo talaga to, ha? Kung gusto niyong mabuhay na tahimik, sana hindi kayo gumagamit na tao. Nananahimik kami. Pero magulo kayo. Kaya anong karapatan ninyong lumaban at magpanggap na biktima? Nananakit kayo ng mga inosente. Gumagamit kayo ng tao para mabuhay. Anong pananahimik yun? Dapat sa inyo ay pinapatay. Bakit ang lakas ng loob mo, ha? Patayin niyo ang 2 matandang yan! Hindi! Sa batok! Hampasin niyo siya sa batok para manghina sila! Sheena! Hay nako naman! Tagapangalaga ka ng kubura at hindi kaaway! Nakita kong hinampas ni Lola Esther si Sheena sa likod. Bumagsak ito sa lupa at binuhat naman niya na nawalan ng malay. Nagalit ako at gusto siyang bawian. Pero may halimaw sa harapan ko at hindi ako pinapadaan. Kaya naman wala akong nagawa kundi sugurin siya, labanan at saktan gamit lamang ang punyal. Nakikita ko nakahiga na si Lolo sa lupa at ganun din si tatay. Pareho na silang may tama na, pero wala na ang ibang halimaw. Nagulat ako nang sumigaw si Lolo Arturo. May binato siyang bagay sa akin, pero hindi ko kaagad nasalo dahil abala akong iwasan ang atake ng halimaw. Mabilis siya at wala talaga akong magagawa sa sobrang bilis niya. Kaya siguro lahat ng mga manunugis at albularyo ay hindi siya nagawang patayin noon. Dahil sa pag-iisip na iyon, napasigaw ako sa matinding galit. Ibinuhos ko ang lahat ng galit ko at sama ng loob sa kanya. Kung ito ang ikamamatay ko, mas mabuti nang mamatay ng may laban kaysa wala. Sa kakaatras ko, naapakan ko na ang binato ni Lolo. Putol na buntot pagi, kaya mabilis ko itong pinulot. Sa muling pagsugod ko sa halimaw, hinampas ko na iyon sa kanya. Nagulat ako na matinding sakit pala ang dulot nun, kaya pinagpatuloy ko yon. Kumikislap ang balat niya na parang mag-aapoy dahil doon. Kaya naman inulit-ulit ko pa. Binilisan ko at hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataon. Nang makuha ko na ang buong atensyon niya dahil sa sakit na iyon, tumakbo ako sa likod niya. Tinadyakan at hinampas siya, saka sumakay para saksakin ang batok niya. Mabilis akong tumakbo palayo dahil may tumulong likido. Umuusok iyon, kaya nasabing delikado. Nagulat pa ako nang lumapit si Lolo Arturo at may ibinuhos dito. Lolo, bakit nyo naman po binuhusan ng tubig? Bakit hindi nyo po hinayaang masunog na lang yung halimaw na yun? Kailangan nating sunugin siya mismo sa bukid niya. Sa ganun ay tuluyan na natin siya mapatay. Oh, teka, ibig sabihin bubuhatin po natin siya ng ganyan. Wala tayong ibang pagpipilian. Iwasan na lang natin na matuluan ang tugo niya. Sigurado matinding sugat ang aabutan natin yan. Kung susunugin nyo po ang bukid,
Paano naman po yung mga alagang hayop doon? Yung mga kambing, si Sheena. Puntahan mo na sila. Pakawalan mo na lahat ng kambing at hanapin ang maglola. Hindi natin ito pwedeng ipagpabukas pa. Kailangan masunog sila para tuluyan ang mapatay. Ito na po ang sako. Teka, ayos lang po ba kayo, Tay? Ikaw ang may matinding sugat dyan. Ayos ka lang ba, anak? Opo, wala lang po to. Dito lang po muna kayo. Babalik po ako kagad. Mag-iingat ka. Mabilis akong tumakbo papasok sa loob ng bukid ng aswang. Medyo nagdalawang isip pa ako, lalo na at iniisip ko na may aswang sa loob ng bukid. Ngunit maingay na kambing lang ang nakita ko. Sobrang daming kambing na nakakulong sa kahoy nitong kulungan at paikot sa buong bukid. Nakakita rin ako ng bungkal na lupa. Binaliwala ko lamang iyon at hinanap ang bahay, ngunit hindi ko makita. Kaya tumakbo pa ako ng tumakbo. Nakita ko ang napakagandang bahay sa gitna ng bukid. Nandoon din si Sheena at ang kanyang lola na nagiiyakan na. Nakahinga ako ng maluwag nang makita siyang gising at walang nangyaring masama. Umalis na po tayo. Malaya na po kayo. Lola, ito na po yung pagkakataon natin. May nakagawa na po ng bagay na hindi natin magawa-gawa noon, di ba? Apo, napaka-imposibleng matalo nila yung nilalang na yun. Siguradong napatay lang nila yun. Pero dito sa lupang to, buhay pa rin yung kubura. Nakatali pa rin tayo rito. Hindi po natin sila hahayaang mabuhay pa. Puputulin na po natin ang lahi at sumpa sa pamilya ninyo. Magkakaroon na po kayo ng maayos at malayang buhay. Imposible yan. Posible po yun. Magtiwala lang po kayo sa amin. Ano bang gagawin ninyo? Bala ko po sanang sunugin ang bukirang to. Ano? Hindi pwede yan. Nandito ang kabuhayan namin. Ang kayamanan namin, ang malaking bahay na to, ay dahil sa mga aswang. Tama po kayo. Dahil sa mga aswang kaya meron po kayo nito. Pero hindi po kayo malaya. Hindi po kayo masaya. Kagaya ng inaasahan ninyo. Magsimula na lang po tayo ulit ng panibagong buhay. Oo nga naman po, Lola. Sige na po. Sawang-sawa na po ako sa ganitong buhay. Mahabang paliwanagan pa ang nangyari mula sa maglola bago ito pumayag. Kaya naman magkasabay kaming tumakbo ni Sheena para pakawalan ang mga kambing. Nang masiguro naming wala na sa teritoryo nila ang mga ito, saktong dating ni Lolo at Tatay, sinunog namin ang buong bukid at naging usap-usapan iyon pagsapit ng umaga. Hindi naman ito naging kaso dahil walang bukid na nadamay. Bukod pa doon, hindi nagreklamo si Lola Esther. Sinabi niyang nagkaroon lamang ng problema at hindi sila nakahingi ng tulong kaagad. Ang mga kambing na nakawala ay hindi na rin hinabol. Nagsimula sila ng bagong buhay sa bukid na yon. Araw-araw, nagsasagawa ng orasyon si Lolo Arturo para masigurong wala nang mabubuhay na kubura. Habang kami naman ni Sheena ay sinubukang kilalanin ang isa't isa. Hindi naging madali lalo na't para siyang bagong silang sa lahat. Ako ang kasama niyang maranasan ng maraming una sa buhay niya. Kaya sa huli, naging asawa ko rin po siya. Yun nga lang, kailangan pang sumingit si Paulo para magkaaminan kami. Sa ngayon po, maayos po ang buhay namin. Naibahagi ko po ang napakahaba kong kwento. Nagbabaka sakaling maging inspirasyon ito sa iba. Hanggang dito na lamang po, Miss Jem. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Nathaniel. At ayun na Ayun na nga. nga. Kwento ni Nathaniel at ni Nabitin Sheena. ako dun, grabe. Uy. Ang ikli ng kwento na to, oo. Sayang, pero Habang maigsi. oo, pero Hindi, kumbaga, sa dinami-rami ng pinagdaanan, naligtas niya pa rin si oo. Sheena. At more on action pack tong kwento na to, no? Talagang buti na putol na ang sumpa ng kubo. Kaya kung ano man ang inyong natutunan, Yes. i-comment nyo lang at malay nyo. Ikaw ang mapili nating kayanggaw of the day. At syempre, Yes. lagi mo sinasabi, LCSS ba yun? Basta yun na yun. Oo, ang like, comment, share, and subscribe. Dahil tayo ay road to 100K. Ano ba? Uy, 73K na. As of Konti the na lang. moment, oh. 73.5K na siya. So ayun, maraming salamat mga kayanggaw. And see you sa next video natin. Thank you. Bye-bye! Ay, nako naman! Tapangala pa ba, Chichi?
Hindi ko alam kung anong pakiramdam ang naramdaman ko ng mga